Nagulat din ako dun sa Going Bulilit na meron kang pinaaral. Ah, yes! Hello Kafden fans! Ang puso ng Kafden ay may iisang pintig mga kasambreros, no? Dahil nga dito ko nalaman na si Ma'am Catherine pala may pinaaral mga kasambreros na scholar. Ito po ay parang samahan niya Going Bulilit, no? Tapos parang natigil yung batang yon na nakasama ng Catherine, tapos hindi niya nakita, tapos nung tinanong niya kay mama niya yata, no, parang tumigil na rin sa pag-aaral and something like that, kasi parang nahirapan or parang nagkaroon sila ng financial struggle mga kasambreros. Kung kaya grabe, no, dito ko nakita na this was her interview with Sir MJ Felipe mga kasambreros, no, during 2023 signing of contract mga kasambreros, no. Ito yung time na break up pa ng Kathniel mga kasambreros. So Catherine tinulungan makapagtapos ng pag-aaral ang naging kasama niya sa Going Bulilit noon. So yun, ngayon ko lang nalaman, no, kasi hindi ko ito napanood noon kasi nga Kathniel Days pa, Kathniel Days, tapos mahaba ito, no. Tapos naka-green dito si Ma'am Catherine, tapos si Sir MJ Felipe nga yung tarito nag-interview sa kanya mga kasambreros. So mga kasambreros mag-aaral, so kita mo nila ang advocacy din na dati pa yung foundation mapatumulong sa mga scholars na mga deserving mga kasambreros mag-aral na kapos sa finances pero determinado mag-aral or porsigido mag-aral. So dito ay nakita mo talaga yung puso ng Kafden na may iisa silang, kung paano mo yung adhikain, mahilig sila sa aso pareho, no, family oriented, people oriented, and alam mo yung may plano na hindi muna single muna sila ngayon, no, kasi they're enjoying their singleness and individual projects, no. Tapos yung mga advocacies nila, relief goods, no, pagtulong sa mga nasasalanta ng bagyo at saka baha mga kasambreros. So talaga nakita mo yung isang heartbeat, no, ng kanilang alam mo yung tinutumbok ng kanilang mga passion mga kasambreros, no, passion ni Sir Alden na magpaaral or tumulong sa mga sa mahihirap. Ganon din si Ma'am Catherine and her family, no, of course, with Mami Min mga kasambreros na dati pa naman ay nagkakaroon dati, no, di ba na-vlog na rin natin dito na si Ma'am Catherine na namimigay sila ng relief goods, no, of course led by Mami Min and Papa Ted, no. Pero dito ko lang nalaman na meron din pala siyang scholar, no, na pinaaral mga kasambreros hanggang makapagtapos. And kung hindi ako nagkakamali, talaga ngayon meron din talaga, no, meron din pinapaaral si Ma'am Catherine mga kasambreros, pero hindi lang niya binabalandra sa publiko kasi hindi niya ni ugali, no. Hindi niya ugaling magbalandra at dito isa publiko ang kanyang tulong mga kasambreros. So kung hindi nga lang sa mga vloggers ay hindi natin nalalaman na tumutulong sila dun sa mga ng Cebu, sa apektado ng Cebu, apektado ng bagyo Lindol, no, at saka baha sa Cebu and so on mga kasambreros. So talagang napakabuti, no, ng puso nila mga kasambreros and of course ng Lord sa buhay nila mga kasambreros. So dito ko lang kasi nalaman, no, akala ko dati ay lang relief goods na tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. And katulad ni Vice Ganda, no, parang ayaw niyang alam mo magkaroon ng personal connection dun sa mga scholars niya mga kasambreros, no, kasi nga parang pag napamahal na sila sa kanila, tapos parang nagkakaroon ng inaiiyak, no, parang ganun mga kasambreros si Vice Ganda. Napanood ko yung isang isang interview niya mga kasambreros, na ayaw niyang magkaroon ng personal connection as much as possible sa mga yun, tulong na siya ng tulong pero walang personal connection mga kasambreros sa kanyang mga scholars hanggang makapagtapos sila. So ganun mga kasambreros, na sobrang the best ng ganitong uri ng mindset. And then ito, next item natin. So sina Sir Alden, no, nagliwaliw muna doon sa Hong Kong mga kasambreros.
Kasi dati, yung dito, nag-ano sila yata eh. Dati pang, maliban dun sa Hello Love Again, ilang beses na rin sila nakakabalik sa Hong Kong. Tapos ay food trip, no? Si Sir Alden, mga kasombreros, of course, hindi nawawala yung food trip, mga kasombreros, kaya Sir Alden, lalong-lalo na po sa HK, no? Nung time na magkakasama pa sila ni Sir Joros, no, ni Jeffrey Tam, talagang sila po ay nagdiwaliw at medyo pinamiliarize, no, ang Hong Kong, mga kasombreros, kasi nga ay talagang gustong-gusto ni Sir Alden ang food trip, mga kasombreros, na kung saan ay dito nakapila sila ni Lay Sam, kasama of course si Mama Ten, tapos naka-sombrero si Soity, mga kasombreros. Parang pumipili yata sila ng pagkain, mga kasombreros, dito, no, sa ARN team in Hong Kong. So nakapila sila, tapos parang pumipili ng kanilang o-orderin, mga kasombreros, or kakainin, no, kasama si Mama Ten at saka si si Lisa, mga kasombreros, na pareho silang nakasombrero. Tapos may isa pang may isa pang set ng pictures si Lisa, mga kasombreros, no. Napunta siya dun sa Dim Sum Library, no, at saka parang may pinuntahan sa dito na hindi ko alam ito yata yung kainan, mga kasombreros, no, na dito na Instagram story ni Sir Lisa, mga kasombreros. So talagang sinulit din ni Pops Alden yung kanyang pagpunta sa Hong Kong, mga kasombreros, kasi nga talagang puro trabaho si Soity. It's time to make leisure naman, no, kasi kayod kalabaw talaga si Pops Alden. So dito ko rin naalala parati yung sasabi niya na every time na nagkakaroon siya ng project or nagkakaroon siya ng financial breakthrough, no, endorsements for example, ay talagang iniisip niya, yes, tulong na naman siya sa foundation, sa kanyang mga pinapaaral, mga kasombreros, no, which is talagang nakaka-touch, mga kasombreros. And yung isang picture niya dito ay parang nakapila, no, parang nag-buffet yata sila, if I'm not mistaken, doon sa Hong Kong, mga kasombreros. Kasi isang picture dito ni Sir Laysam ay parang may hawak siya na plato, tapos ay parang pumipili siya ng gusto niyang kuhain na pagkain, mga kasombreros, no, doon sa Hong Kong. So ang cute lang ng banding ng team ni Alden, mga kasombreros. So mapapasabi ko na lang talaga na sana all, no, ay naka food trip na naman sa Hong Kong, mga kasombreros. So iniisip ko kung kailan sila babalik dito. So akala mo talaga stricto tayo na talagang sabi na kailan kayo babalik dito. Hindi, joke lang po, no. Pinapatawa ko lang kayo, mga kasombreros. So yun po, no, talagang enjoy mo na si Pops Alden at saka ang kanyang team, mga kasombreros. And then ito, next item natin. So yung mga brands, no, ni Sir Alden, parang piece din ng isang admin, mga kasombreros, yung ibang ibang endorsements, mga kasombreros, no, kagaya ng Ribisco Crackers, Tato Oxycure. Hindi ko pa nasama doon nung nakaraan yung McDonald's, mga kasombreros, no. Nakalimutan ko, pero yung McDo pa naman yung pinakasikat at pinaka frontliner na brand, kasi siya mismo ay merong negosyo, mga kasombreros, na McDonald's. So yun po, no, marami, no, parang pinost lang ng isang admin dito, mga kasombreros. Of course, yung kanyang Honda Giorno, yung Pure Foods Alpha Pro, mga kasombreros, na dog food, at marami pang iba. So more blessings, no, at saka more endorsements kaya Phenomenal Box Office Cinema King, no, at of course kaya Box Office Cinema Queen, mga kasombreros, na si Ma'am Catherine. So yun po. And then ito, last item natin. So yung White Flower Philippines ni Sir Alden ay nag-remind din po sa atin, mga kasombreros, na
Stay safe and dry everyone. Kung kailangan ng agarang tulong, don't hesitate to call these emergency hotlines na mag-ingat po ang lahat. Tapos yun, White Flower, stay safe, relief bodies. Tapos yung 911 National Emergency Hotline, of course, ng ating government agencies. So naano ko marami ang nagsisilabasan ngayon na parang kinukumpara yung pag-aksyon ng presidente kay na si PBBM ngayon tapos kay Pangulong Marcos, no. Parang PBBM at saka kay Duterte. Parang kinumpara nila, no. Pwede pa lang yung naisip ko rin yun na sana yung mga AFP, yung mga sundalo, kasi may ina-expect na bagyo, dapat nakaposisyon na sila. Kunwari, sinabi ng Pag-asa na dito sa Catanduanes yung bagyo, o dito sa Quezon, o dito sa Albay, o dito sa Samar. So, dapat naka-deploy na sila bago pa dumating yung bagyo. Kasi may Pag-asa naman, may warning. So, parang ganun ba? Para kasi ang mga AFP, ang mga Coast Guards, kasi yun sila yun yung parang isa sa mga roles nila na to protect the people, na kahit hindi lang naman kasi nakita ko lang yung mga parang ang sabi na ng mga tao, parang nagiging active lang yung mga police, yung mga sundalo kapag may mga nagrarally sa harap ng Malacanang, may nagrarally sa harap ng DPWH. So parang alam mo yun, parang sabi ng mga tao, parang yung command talaga wala, no? Parang distribution of, kasi parang ngayon inaantay na lang kung namamatay yung mga tao, inaantay na lang na ginawin ka dyan ng buong magdamag sa ibabaw ng rooftop, no? Kasi pwede namang mag-helicopter, no? Yung tawag dito, yung mga maalam dyan. So yun, wala, parang naisingit ko lang mga kasos na dapat gano'n, naka-deploy na sila ba? Kasi may warning naman from Pag-asa na gantong oras darating, gantong oras darating. So parang ngayon aantayin nila na dumating yung bagyo, tapos minsala, tapos repair na naman. So tapos yung mga yung mga tao biktima. So parang nakaawa lang din talaga yung mga pinaka-biktima, mga kasombrero sa ating lipunan. Pero we're praying, no, na magkaroon tayo ng leader talaga na alam mo yung may command ba, na alam yung ginagawa, mga kasombreros. So yun, sorry po, nasingit ko lang talaga kasi naawa ako sa mga biktima. So yun, pero in the meantime, no, yan lang po sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 10, 2025, Monday na po, mga kasombrers, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, ha. Kapupulutan po natin ng aral. Ang title po ay Grabing Humbleness. Yan, Ephesians chapter 3 verse 8. To me, Apostle Paul speaking, who am less than the least of all the saints, this grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Grabe, mga kasombreros. Ang daming napakahalagang statements at truths, no, ang binitiwan, sinabi ni Apostol Pablo dito. Pero ang talagang tumatak sa akin dito ay yung grabing humbleness. Sinabi niya dito kasi, to me, than the least the saints pa sasabi niya. Parang nagkaroon siya ng evaluation na although, no, alam natin sa Apostol Pablo ay isa sa pinakamahalagang figures or tao sa New Testament, mga kasombreros, kasi alam natin, no, sinulat niya ang 13 to 14 books, mga kasombreros, sa New Testament. So from Romans to Philemon, no, mga kasombreros, or Hebrews, no. So yun siya, mga kasombreros, 13 to 14 books. So and he preached the gospel. Yung kanyang gawa ay masasabi natin na sa level ng tao or sa level ng mga apostles, no, nakahanay niya, mga kasombreros, ay unmatched. Kasi talagang siya ay isa sa pinakadakilang ginamit ng Panginoon para ipalaganap ang kanyang gospel from Asia to Europe, mga kasombreros. Parang yung kanyang gawa, kung isipin mo, ay outstanding, no, sa larangan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon, ng gospel, mga kasombreros. No, single-handedly kinulong siya, lahat ng persecutions ginawa sa kanya. After he was converted na maging Christian, mga kasombreros, na maging follower ni Christ, lahat na nakaposas na, pero nagsulat pa rin siya, no, sa loob ng kulungan, mga kasombreros. Lahat na ng pang-api, lahat na ng persecution ay talagang ginawa sa kanya, pero he stood his faith, no, talagang nilaban niya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, mga kasombreros.
At kung walang Apostle Paul na ginamit ang Panginoon, ay wala tayong mga new books ngayon. Walang Romans, walang Corinthians, Ephesians, Galatians, Philemon, Timothy, Hebrews, and so on, mga kasembreros. So Thessalonians, so 1st and 2nd Thessalonians, and so on. So kung i-level mo siya sa mga artista, ay pwede siyang ilagay sa Hall of Fame, no? Or Walk of Fame, mga kasembreros. Pero hindi, sabi niya dito, who am less than the least of all the saints. Hindi ba grabing humility ito? Grabing humbleness, mga kasembreros, na in spite of the fact na ikaw ay stand out, ikaw ay outstanding, ikaw ay top 1 sa klase mo siguro, no? Parang ganon. Pero you leveled yourself na pinakamababa. Sabi niya, less than the least of all the saints. So comparison yun, no? Comparison yun, no? Less, lesser, least, mga kasembreros. So little, few, least, mga kasembreros. So ang comparison niya ay talagang ginawa niyang pinakamababa yung kanyang level, mga kasembreros, na kung tutuusin at iisipin mo ay siya ang isa sa nagbuhat, no? Ng mga disipulo, mga kasembreros, of course guided by the Spirit of the Lord Jesus Christ. Grabe. So the Apostle Paul expresses deep humility and gratitude for the grace bestowed upon him by God in Ephesians chapter 3 verse 8. Paul recognizes that it is only through God's mercy and favor that he has been entrusted with the important task of preaching the message of salvation to the Gentiles. This verse serves as a powerful reminder of the importance of acknowledging and being grateful for the gifts and opportunities that came that come from God, mga kasus. Kasi yung pinakahuli niya dito ay I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Grabe. Hindi kayang hindi kayang i-search, hindi kayang i-comprehend, hindi kayang i-measure, hindi kayang i-evaluate na kayamanan, na glory, na pag-ibig, and so on, mga kasas ng ating Panginoon. So ang humility ni Apostle Paul dito, na in-acknowledge niya yung grasya ng Panginoon, na also serves as a model for us to follow sa ating buhay. So nagsisilbing modelo, example ito si Apostle Paul, na tayo rin, kahit na tayo na ang pinaka top performer sa ating school or sa ating trabaho or sa anumang field, mga kasembreros, kailangan manatili at idamit natin ang humility ba, yung pagpapakumbaba, mga kasembreros, kasi lahat naman ito ay dahil sa grasya ng Panginoon, dahil sa habag ng Panginoon, dahil sa awa ng Panginoon, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, dahil sa kindness ng Panginoon, dahil sa kabutihan ng Panginoon. So lahat ng meron tayo, maging wala tayo, ang buhay natin ay dahil sa grasya ng Panginoon. So everything that we have is a gift, mga kasembreros, no? Lahat ng mabuti ay nagmula sa itaas, mga kasembreros. It challenges us to reflect on our own abilities and accomplishments and recognize that they are ultimately gifts from God. So gaya na mention natin, regalo sila mula sa Panginoon. Kasi kapag nare-recognize natin, mga kasembreros, na regalo pala to ni Lord, hindi pala to sa akin, no? Ako ay katiwala lamang, ako ay pumapadaluyan lamang, channel lamang ako, instrumento lamang ako ng Panginoon. Maging ang asawa mo, instrumento lang din ng Panginoon, ang kapatid mo, ang magulang mo, ang anak mo. So they're just instruments of God, mga kasembreros, no? Daluyan sila. So depende na sa paggamit ng mga buhay. Well, of course, no? Doon tayo sa nararapat at matuwid na pamumuhay according po sa Panginoon, mga kasembreros. As we read and reflect on Ephesians 3 verse 8, let us remind ourselves of the importance of humility and gratitude in our relationship with God. Let us strive to follow Paul's example of acknowledging God's grace in our lives and being thankful for the opportunities and blessings that He has bestowed upon us. So talagang yung appreciation, kasi yung acknowledgement, yung inaako mo, no? Talagang tinatanggap mo, talagang aware ka, no? Alam mo na ito dapat, no, ganito dapat, no, hindi ito sa akin. Yung awareness, yung acknowledgement ay mahalaga in order to
put ourselves sa tama. Kasi minsan kapag hindi mo tanggap na mali ka naman talaga, no, sa larangan ng batas, sa harapan ng maraming tao at sa harapan ng Diyos, kung hindi mo na-acknowledge na mali ka, ipaglalaban mo yung mali. Kasi hindi mo na-acknowledge, no, hindi mo tanggap. So, ganun siya. And delikado yun kasi kung pinaglalaban mo pala yung mali at saka hindi makataruan. For example, kung kaya yun din ang nangyayari sa ating bansa, no, na kung hindi pinaglalaban nila yung mali, no, ay ginagawa nilang tama ang mali because they don't acknowledge, they don't accept na mali sila, ay nangyayari, nagkakaroon ngayon ng corruption, nagkakaroon ngayon ng kaliwat ka ng mga rally and so on, no, dilubyo, no, calamities for example. So mahalaga sa lahat ng aspekto, sa lahat ng larangan ng ating buhay, lalong-lalo sa pamilya, pagtanggap ng anak mo ng mali ako, no, sorry, napagpasensyahan mo na, patawarin mo ko, ganun, no. And also yung pinaka talaga dito ni Apostle Paul ay yung kadakilaan ba, yung unsearchable greatness, no, richness of Christ, mga kasembreros, na hindi kayang i-measure ng any human standards, mga kasembreros. Kailangan talaga na yakapin natin at saka kumaga pa isa pamuhay ang humility, yung pagpapakumaba ng loob, mga kasembreros. In conclusion, Ephesians 3 verse 8 challenges us to embrace humility, acknowledge the grace we have received, and extend the boundless riches of Christ to all. So, meron tayong responsibility bilang tayo po ay nakakarinig ng gospel. It's also our task na ibahagi rin sa iba. Kumaga pa, pag may good news, diba, binabalita natin, pinopost natin. So, ganun din po, mga kasembreros, na ang grasya ng Panginoon, ang riches ng Panginoon ay nag-aantay lamang. Tayo lamang po ang inaantay ng Panginoon, mga kasembreros, na lumapit, no, dumulog sa Kanya sa panalangin, sa pag-request, sa paghingi, no, sa pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, mga kasembreros. That is why it's really important na na-acknowledge natin ang ating kahinaan, ang kadakilaan ng Panginoon, because it will place ourselves sa tama and humble ourselves, mga kasembreros, sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng tao. Alright, so napakaganda ng verse nito, mga kasembreros. But in the meantime, yan lamang po sa ating Word of God, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, humility, no, at saka acknowledging heart, accepting heart, mga kasembreros, sa ating kahinaan and greatness ng Panginoon sa ating buhay. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next time, mga kasembreros. Paalam po. I love you.